Triplets, pilit nagpaampun sa pulis dahil ang kanilang ina ay nakulong dahil sa maling bintang. Kinupkup sila nito dahil sa kanilang kaawa-awang mga itsura. Sinamahan ng pulis ang 3 bata sa kulungan upang bisitahin ang ina ng mga ito. Gulat na gulat ang pulis dahil ito din ang babaeng huli niyang nakarelasyon na bigla na lamang siyang iniwan nang hindi niya alam ang dahilan. Nasa 2 taon nang magkarelasyon sina Nabi at Dwayne. Masaya naman ang kanilang relasyon at kapwa mahal ang isa't isa. Yun nga lang ay hindi boto ang magulang ni Dwayne sa dalaga. Palibhasa nga ay ampun lamang ito ng mga magulang na kanyang kinamulatan. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Ayaw nila sa akin, hindi ba? Ani Nabi habang nasa hotel sila ng kasintahan. Ito lang ang tagong lugar na maaari nilang pagkitaan dahil mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang nito na huwag makipagkita sa nobya. Hindi naman ganun. Hindi ka palang nila kilala, kaya akala nila hindi ka bagay sa akin. Masuyong paliwanag ni Dwayne. Nagbuntong hininga si Nabi. Di lumabas din ang totoo. Ayaw nga nila sa akin. Tumayo siya sa kama at isa-isang kinuha ang mga damit na nagkalat, pero mabilis siyang hinila ni Dwayne. Stay with me. Huwag mo kong basta lang iwan ng ganito. Hindi naman kita iiwan. Inikot ni Nabi ang braso niya sa leeg ni Dwayne. Hindi lang tayo pwedeng magtagal dito. Baka lalo ka nilang ipagdamot sa akin. Ani Nabi tsaka ngumiti. Kahit paano, napagaan noon ang loob ni Dwayne. Mahal kita, Nabi, kaya huwag kang mawawala. Hindi na sinagot ng dalaga ang sinabi ng nobyo. Sa halip, hinagka niya lang ito ng marahan. Sa likod na ako dadaan, saad ni Nabi. Malungkot na pinanood ni Dwayne si Nabi habang papalabas ng kwarto. Ilang minuto muna ang pinalipas niya bago siya naglakad palabas doon sa harap at tulad ng inaasahan, naroon ang kotse ng mami niya at matyagang nag-aantay sa kanya. Nakipagkita ka na naman ba sa babae na yon? Sinabi kong ayoko sa kanya. Malakas na sigaw nito pagpasok niya pa lamang sa kotse. Hindi ko naman po pinipilit na gustuhin niyo siya. Tsaka ano na naman ba yung sinasabi niyo? May nakita ba kayong kasama ko na lumabas? Depensa na ni Dwayne. Talagang para sa babae na yun isasagutin mo ko ng ganyan? This is for your own goods. Mahirap bang intindihin yun? Malapit ka nang pumasa sa pagiging PMA mo. Kaya't bakit mo sisirain ang kinabukasan mo para sa babae na yon? Kaya ko pa din namang abutin nyo nang nasa tabi ko si Nabi. Mom, please. Hayaan mong piliin ko ang daan na gusto ko. Gusto mong hayaan kita? Sige, pero wag mo kong sisisihin. Anang ina ni Dwayne. Alam niyang kahit anong pilit niya, hindi ito magpapatinag sa kanya. Bagaman nagkaroon sila ng diskusyon ng ina, kinalimutan niya iyon para hindi na pag-initan pa ang kanyang kasintahan. Ngunit makalipas ang 3 araw, umuulan noon nang makatanggap si Dwayne ng mensahe mula kay Nabi na naroon ito sa labas ng gate nila at pinapalabas siya. 9:00 na noon ng gabi. Tinakbo niya ang malakas na ulan para mapuntahan si Nabi na ngayon ay nakatayo sa harap ng gate nila at basang-basa ng ulan. I'm breaking up with you. Walang pagdadalawang isip na ani Nabi tsaka tumalima. Hindi inalintana ni Dwayne ang malakas na patak ng ulan. Hinawakan niya ang kamay ng kasintahan. Bakit? Anong dahilan? Akala ko ba mananatili ka sa tabi ko? Akala ko din, Dwayne. Pero napagtanto ko na hindi tamang manatili sa tabi mo. Inalis ni Nabi ang kamay ni Dwayne sa braso niya, tsaka ito tuluyang umalis. Bagsak ang mga balikat ni Dwayne na naglakad papasok ng bahay. Anak! Diyos ko, anak! Nagtatakbo ang mami niya palapit sa kanya matapos makita ang basang-basang si Dwayne. Lala, pahingi nga ako ng tuwalya. Alalang-an ito. Luhaan ang mga mata ni Dwayne nang mag-angat ito ng tingin sa kanyang mami. May kinalaman ba kayo sa pakikipaghiwalay ni Nabi sa akin? Masama ang loob na ani Dwayne. Wala akong alam. Ano naman ang magagawa ko sa kanya? Ma'am, sinasabi ko na ngayon pa lang. Kapag nalaman kong may ginawa kayo para iwan ako ni Nabi, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Ani Dwayne, tsaka naglakad paakyat. Sinubukan pa ni Dwayne na puntahan ng kasintahan kinabukasan. Dwayne, anong ginagawa mo dito? Bakasang pagkasabik na ani Isa nang makita ang binata sa gate nila. Sinabi, pwede ko ba siyang makita?
Walang pagdadalawang isip na nasabi ni Dwayne. Sandaling natigilan si Isa. Palibhasa ay may lihim ito na pagtingin kay Dwayne at isa ito sa kinaiinggitan niya. Wala na siya dito. Nagleya siya kagabi. Ano? Nalungkot si Dwayne, ngunit ito naman ang pagkabuhay ni Isa. Kapag kasi nawala na sa landas ng binata ang kapatid-kapatida na kinaiinggitan nito, ay mas may pag-asa na siyang mapansin ni Dwayne. Tumalima si Dwayne at akmang babalik na sa kanyang kotse nang hawakan ni Isa ang kanyang braso. Hindi ba pwedeng mag-stay ka muna? Pasok ka muna sa bahay. Ani Isa, ngunit kaagad naman itong tinanggihan ni Dwayne. Nagdaan ng mga taon. Ninais ni Dwayne na isuko ang kanyang pangarap matapos mawala ni Nabi. Ngunit ito din ang naging basihan niya upang lalong magsumikap na magpulis. Nais niya sanang hanapin ang dating kasintahan. Ngunit naging malabo ang lahat ng pangarap niya. Makalipas ang napakahabang taon. Mula sa pagiging uniform police hanggang sa pagiging lieutenant at general, sa edad na 38 ay narating na niya ang ganoong posisyon. Hanggang ngayon po ba sir, hinahanap niyo pa din ang babae? Tanong kay Dwayne ng isa sa mga tauhan niya nang magdala ito ng report sa kanya. Bakit? May balita ka ba? Ani Dwayne na wari hindi interesado na makinig. Wala naman po, naitanong ko lang. Tatawa-tawang anang kanyang tauhan. Ganito na pala kalala ang robbery dito sa Kamaynilaan. Yung mga batang nag-aadik. Naihahatid naman ba sa DSWD? Opo sir, anang lalaki. Sumagi sa isip niya ang 3 batang madalas nang makita sa tapat ng istasyon nila. Iisa ang muka at pinapayagan ni Dwayne na mamalimos ang mga ito. Lalo at nakikita niya naman na hindi ito gumagawa ng hindi maganda. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi na ito naggagagawi doon. Sige na, okay na yan. Lalabas lang ako. Ani Dwayne, ngunit ang totoo, sisilipin niya kung naroon ba ngayon ang mga bata. Pumuesto si Dwayne sa tindahan na naroon. Hindi po ba gumawi dito ang triplets? Ani Dwayne kay Manang Luring, isang tindera ng turon at may maliit na sari-sari store. Hindi ilang araw ko na nga din na hinahanap. Anang matanda. Tumango si Dwayne at naniwala naman dito. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo mula sa isang kahon ng sigarilyo na nasa kanyang bulsa. Akmang magsisindi siya nang mamataan niya ang isa sa mga bata. Kumunot ang noo niya at hininto ang pagsisindi ng sigarilyo tsaka niya ito nilapitan. Ano at mag-isa ka? Nasaan ang dalawa mo pang kapatid? Sinipat ni Dwayne ang kalagayan ng bata. Balot ito ng pawis at puno ng lungkot ang mata. Pudpud na din ang bandang sakong tsinelas na suot nito. May kumuha ba sa kanila? Tanong muli ni Dwayne nang hindi ito makapagsalita, pero mariin na umiling ang bata. Si Brent po ay na food poison matapos niyang kumain ng sirang pagkain na napulot namin sa basurahan. Ano? Bakit naman kasi kayo kumakain ng mula sa basurahan? Hindi ba sumasakto ang napapalimusan niyo? Yung isa nasaan? Siya po ang nagbabantay kay Brent. Umiling si Dwayne. Tara, anyaya niya palapit sa kanyang kotse. Sumakay ka. Silipin natin ang mga kapatid mo. Ani Dwayne, bagaman amoy basura ang bata, hindi niya ito inalintana. Palibasang inaawa siya dito. Diyan po sir, iliko niyo po. Sa isang maliit na pangpublikong hospital sila pumunta. Ang lahat ng mga tao at mga nurses ay talagang naagaw ang atensyon papunta kay Dwayne. May pasyente po bang Brent ang pangalan dito? Aniya nang magtanong siya sa service ng hospital na may dalawa din namang nurse. Opo, stable naman na po siya. Hindi na masakit ang tiyan. Pinapaubos na lang po ang dextrose niya. Tumango si Dwayne tsaka naglakad palapit. Nasa ER lang naman sila at sa hospital bed na naroon sa labas. Nandoon lang si Brent at nagpapahinga. Nakadukduk naman ang isa pa nilang kapatid. Sir Dwayne, ano pong ginagawa niyo dito? Anang batang nagbantay. Ito si Neon, ang pinakamahiyain sa kanila. Sinilip lang kayo. Ihatid ko na lang kaya kayo sa DSWD para hindi na ito maulit. Hindi naman ako palaging dadating para silipin kayo. Paano kung may masasamang loob na kumuha sa inyo? Kuha ni Dwayne sa simpatsya nila. Naiintindihan naman po namin na iniintindi niyo ang kapakanan namin. Kaya lang, ani Nathaniel ang siyang sumunod kay Dwayne.
Kaya lang itatransfer na ang nanay namin dito sa Manila. Makikita namin siya. Kung dadalhin niyo kami sa DSWD, hindi na namin siya makikita. Malungkot na ani Nathaniel. Hindi malaman ni Dwayne kung gagawin niya ang dapat o kukonsintihin na naman ang mga bata. Sir Dwayne, mag-isa lang po ba kayo sa bahay niyo? Usisa ni Nathaniel. Mula nang pumasa si Dwayne sa pagkapulis, doon na siya nagdesisyon na mamuhay ng mag-isa. Bakit mo naman naitanong? Kung pwede po sana, mamasukan na lang kaming magkakapatid sa inyo. Maalam po kung maglaba, naglilinis din kami ng bahay at naghuhugas. Nagmamalaking ani Nathaniel. Nang maubos ang dextrose ni Brent, inasikaso na ni Dwayne ang mga papel at bayarin sa hospital. Sa DSWD ko na kayo dadali na. Ani Dwayne nang palabas na sila habang inaalalayan si Brent. Kapwa hinawakan ng magkakapatid na Nathaniel at Neon ang laylayan ng uniforme ni Dwayne. Parang awa niyo na po, wag niyo pong gawin yun. Ani Neon. Bakit naman? Sinabi ko na. Doon mas magiging maayos kayo. Sir Dwayne, kung dadalhin niyo po kami doon, ang nanay ko, ang nanay namin, baka hindi na po namin siya makita. Ani Nathaniel, napaiyak na sana, ngunit ang kanyang mata ay nasa sahig. Pakiusap, kahit po pagkatapos na lang namin na makita ang nanay. Napuno ng awa ang puso ni Dwayne. Mag-isa lang siya sa bahay, kaya naman iniisip niya kung paano at sino ang mag-aalaga sa mga ito kung hahayaan niyang mag-stay ang mga ito sa kanyang bahay. Bumuntong hininga si Dwayne. Sa kabilang banda ay wala namang masama kung pagbibigyan ng kahilingan nila kahit ilang araw lamang. O sige na, sa bahay na kayo. Talaga po? Napuno ng pagkasabik ang tinig ni Nathaniel at ni Neon. Maging si Brent ay napangiti din. Promise po, hindi kami magiging pabigat sa inyo. Ani Neon. Nasaan ba kasi ang tatay niyo? Kung nakakulong ang nanay niyo, bakit hindi kayo inaasikaso ng tatay niyo? Putok po kami sa buho eh. Walang kamalaya na ani Neon. Nakasakay na sila noon sa kotse na drive ni Dwayne. Sandaling napatigil si Dwayne at inalala ang damdamin ng bata. Tumingin naman si Neon sa kanya na may ngiti pa din sa labi. Huwag po kayong mag-alala, sanay na po kami. Bata pa lang po kami, ganoon na ang pinamulat sa amin ng tiyahin namin. Biglang lumungkot ang tinig ni Neon. Minabuti ng hindi magtanong ni Dwayne para hindi na magdagdagan pa ang lungkot ng bata. Ngunit sa kabilang banda, naroon na naman ang awa niya. Masyado pang mura ang kaisipan at damdamin ng mga batang ito para makaranas ng pangungutya mula sa ibang tao. Pagdating nila sa bahay ni Dwayne, napuno na naman ng paghanga ang mga bata. Bakit naman po pinipili niyong mag-isa dito? Ang ganda-ganda po ng bahay niyo eh. Ani Neon. Oo nga, kaya lang wala naman akong pwedeng isama dito. Nakangiting ani Dwayne. Bakit po kasi hindi pa din kayo nag-aasawa para may nag-aalaga sa inyo? Dagdag pa ni Neon na ikinangiti lang ni Dwayne. Iginiya niya pababa si Brent hanggang sa sila ay makapasok. Kung hindi pa kayo nagugutom, pwede ako magluto. Kung gutom naman kayo, o-order na lang ako. Okay lang po kahit ano, Sir Dwayne. Ani Nathaniel. Binuksan niya ang malaki niyang TV para paglibangan ng mga bata habang siya'y nagluluto. Sinigang ang napili niyang lutuin para makahigop ng sabaw si Brent. Oh, bakit ka nandito? Ani Dwayne nang sundan siya ni Neon. Papanoodin ko po kayo. Sa amin po, ako ang marunong magluto. Mabilis po akong matuto. Nagmamalaking anito pa. Talaga? Di ba? 8 years old ka pa lang? Opo, pero 6 years old pa lang po ako kasi katuwang na ako ni inay sa gawaing bahay. Kami po ang nag-aasikaso ng bahay nila lola. Oh, may lola ka naman pala. Bakit hindi kayo tumira doon? At pag-gala-gala lang kayo dito. Ang lola nga po ang dahilan kaya kami wala sa bahay. Pinalayas niya kayo? Usisa ni Dwayne, ngunit umiling ang bata. Kung ganun, ano pala? Masyado pong mahaba ang kwento para isa-isahin ko eh. Umiiling na ani Neon kaya mas nagiliw si Dwayne na para bang mas lalo siyang nag-curious sa kwento ng bata. Sige na, ikwento mo lang. Handa naman ako makinig. Nakangiting ani Dwayne. Sigurado po kayo baka mamaya pag nasa gitna na ako, tsaka nyo naman ako pahintuin. Sige, sisimulan ko na po.
Base po sa kwento sa amin ng Tiyang Isa ay isang disgrasyada daw po ang nanay. Nabuntis siya ng tatay namin na hindi namin alam kung totoo bang adik. Adik? Napangiwi si Dwayne. Opo, adik daw po. Nakangiwi din si Neon. Natawa naman si Dwayne. Sa itsura nga ng bata, parang hindi naman adik ang kanilang ama. Hindi ko po alam kung sinasabi lang po ba ni Tiyang yun dahil ayaw niya sa amin. Ang nanay po kasi ampun lang ng tunay na magulang ng Tiyang, ngunit baliktad po dahil mas paborito ang nanay ng mga magulang ni Tiyang. Kung ganun pala, paano kayo napaalis? Ani Dwayne nang magbalat siya ng labanos. Sandali lang po kasi, hayaan niyo pong ikwento ko. Natawa si Dwayne. Oo nga naman kasi, bakit niya nga naman inaapura? Umalis po ang nanay sa bahay nila para sana magtrabaho, ngunit nang malaman niyang buntis siya, kinailangan niyang bumalik. Ayaw na nga po sana siyang tanggapin ni Tiyang pero nakiusap ang inay na kahit maging kasambahay na lang siya sa bahay. Komo ang Tiyang ang kumikita ng pera, mas may karapatan siya kaya walang nagawa si Lolo at si Lola. Ibig sabihin, tinrato kayo ng Tiyang mo ng hindi maganda? Opo, bata pa lang po kami. Kung ganun, paanong nakulong ang nanay mo? Namatay po si Lolo nang mag-5 taon kami. Tapos palagi naman pong nasasaksihan ni Lola ang pangalipusta ni Tiyang sa amin. Masyado na pong nakukonsensya si Lola ng mga panahon na yon, kaya naman sinubukan niyang tapusin ang buhay niya gamit ang kutsilyo. Ngunit si Inay ang unang nakakita sa kanya. Gustuhin man ni Inay na isugod siya sa ospital, ngunit hindi na tumitibok ang puso ni Lola nang abutan niya. Buong akala ni Tiyang ay si Nanay ang pumatay kay Lola. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Nanay, desidido ang bruhang yun na magsampa ng kaso upang makulong ang nanay. Sinasabi mo bang naakusahan ng nanay mo ng mali? Opo, matapos makulong ni Nanay, pinaalis na kami ni Tiyang sa bahay. Niyon, sabay na napalingon si Dwayne at niyon sa matinis na tinig ni Nathaniel na salubong ang kilay habang nakatingin sa kapatid ang matalas na mga mata. Kaagad na nilapitan ni Nathaniel ang kapatid at hinawakan sa braso. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mong ikukwento kung kani-kanino ang kwento ng buhay natin? Nanggagalaiting pabulong na ani Nathaniel. Pero kasi mabait naman si Sir Dwayne. Kahit na. Huwag kayong mag-alala, ligtas sa akin ang sikreto nyo. Paluto na to, maya-maya ay kumain na tayo. Saad pa ni Dwayne. Kinaumagahan ay maagang nagising si Dwayne. Akmang maliligo na sana siya, ngunit napailing na lang siya matapos niyang maalala na may mga kasama nga pala siya sa bahay. Magkahalong pagsisisi at saya ang nararamdaman niya. Pagsisisi dahil hindi lang sarili niya ang aasikasuhin niya, kundi may 3 pang bata. Ngunit kaakibat noon ang saya dahil alam niyang hindi na tahimik na tulad noon ang kanyang bahay. Hindi naman siguro sila maselan, di ba? Ani Dwayne sa kanyang sarili. Nagprito siya ng hotdog at sunny side up na itlog para sa 3 bata. Samantala, kapilang naman ang hinanda niya para sa kanyang sarili dahil hindi naman siya kumakain ng almusal sa umaga. Nakaligo na siya at nakagayak na ay tulog pa rin ang 3 magkakapatid, kaya naman dinaanan niya muna ito sa malaking guest room. Kung ano-anong posisyon ng pagkakahiga ang style ng 3, bagay na ikinatuwa niya. Para bang nakikinikinita niya ang kanyang sarili nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Matured nang mag-isip ang 3 bata, kaya naman inaasahan niyang walang mangyayaring masama sa kanyang bahay. Naglakad siya papunta sa kotse. Bumusina pa nga siya bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang nagdadrive ay nakikinig siya ng music nang makita niya ang mobile ng istasyon nila sa kayang ilang preso na mukhang itatransfer sa kanilang kulungan. Naalala tuloy ni Dwayne ang kwento ni Neon. Para bang gusto niyang pakailaman ang kaso ng ina nito. Ngunit mas priority niya pa din sinabi hanggang ngayon. Baka sumabit lang ang pangalan ko kung papasukin ko pa yun. Ani Dwayne sa sarili. Pagpasok niya sa opisina, hindi pa man nagiinit ang puwet niya sa kanyang upuan. Pumasok na naman ang tauhan niya na siyang tumatanggap ng mga papeles para ihatid sa kanya. May mga bagong lipat po na preso. Bakit daw? Crowded na daw po sa lugar nila. Bukod doon ay palaging pinag-iinitan ng ibang preso, kaya sila ang napili na ilipat. Talaga? Sige, iwan mo na lang dito ang papel. Ani Dwayne, may mga kakausapin pa kasi siya na ibang kapulisan
lalo at may natanggap siyang order mula sa presidente. Papunta na si Dwayne sa kabilang opisina upang kitain ng matataas na ranggo nang harangin siya ng isang babae. "Dwayne?" Tawag nito sa kanyang atensyon. "Isa? Oh, anong ginagawa mo dito?" Napangiti si Dwayne. Ilang taon na din kasi na hindi sila nagkita. "May dadalawin sana. Sandali, hawak mo ang lugar na ito?" Gulat na ani Isa kaya tumango si Dwayne. "Oo, general ako dito. Kung may problema ka at may maitutulong ako, huwag kang mahiyang magsabi." Nawala ang pagkakangiti ni Isa dahil sa sinabi ni Dwayne. "Sandali, may kakilala ka bang nakakulong?" "Wala, hindi naman dito yung dadalawin ko." Kaagad na ani Isa. "O siya, mauna na ako." Ani Isa, tsaka tarantang umalis. Bakit kaya nagmamadali siya? Nagtatakang ani Dwayne bago pumunta sa kabilang opisina. Binanggit niya lamang ang mga utos mula sa taas at mga dapat nilang gawin. "Salamat. Sana naman maging maayos tayong lahat." Bagaman may posisyon ng mataas si Dwayne, ay hindi pa din nawawala ang pagiging down to earth niya. Paglabas niya sa opisina, sinalubong na naman siya ng kanyang tauhan. "Sir, nasa opisina niyo po si Ma'am." Batid ni Dwayne na ang mami niyang tinutukoy nito. Oo, sige." Kapag ang ina ang usapan, mabilis na nagbabago ang mood ni Dwayne. Hindi pa din nawawala sa pagdududa nito na may kinalaman ng mami niya sa pagkawala ni Nabi. Pagbalik niya sa opisina niya, tahimik lang siyang nakaupo sa mesa. "Bakit kayo nandito?" "Anak, hanggang ngayon ba naman ay may tampo ka pa din sa akin? Napakatagal na noon, halos mag-iisang dekada na." "Hanggang hindi bumabalik si Nabi at hindi niya nasasabi ang katotohanan, hindi niyo ako mapapabalik. Madami pa akong gagawin. Ikamusta niyo na lamang ako kay Daddy." Nagpanggap siya na hindi nakikita ang ina. Isa-isa niyang sinalansan ng mga papel na nasa harap niya. Kahit na madinig niya ang buntong hininga ng mami niya, hindi niya pa din ito pinansin hanggang sa lumabas ng opisina. Sandaling tumayo si Dwayne sa harap ng bintana para tanawin ng ina na nasa labas at papasok na sa kotse. "Kung hindi niyo lamang ako sinaktan, sana hindi ganito ang trato ko sa inyo. I'm sorry, Ma'am." Bulong niya sa sarili. Tulad ng pang-araw-araw na pamumuhay, ay nagayak si Dwayne pauwi ng mag-alas 5 na ng hapon. Nasa harap na siya noon ng gate nang mapagtanto niya na may mga bata nga pala siyang naiwan sa bahay. Nagmadali siyang ipark ang kotse at bumaba. Natataranta niyang binuksan ang doorknob at inabutan niyang makintabang sahig ng bahay niya at malinis. Nanunood ang magkakapatid sa sofa habang may matatamis ng ngiti sa labi at kumakaway sa kanya. Para bang mga anak niya ito na sabik siyang makita. "Sir Dwayne!" Si Brent ang sumalubong sa kanya. Ikinagulat niya nang mag-bless ito sa likod ng kanyang palad. "Napagod po ba kayo? Kamusta po ang araw niyo?" Magkakasunod na tanong nito. Maging ang dalawa pa niyang kapatid, nag-bless din sa kanya. "Okay naman. Kayo, nakakain ba kayo ng maayos?" Nakangiti na naman silang tumango. "Nagprito po si Neo ng chicken, yung drumstick po." Ngayon, anong gusto niyong kainin?" Natawa si Dwayne. "Naglaga po si Neo ng nilagang baboy. Masarap po ang pagkakaluto." Nagmamalaking ani na Tanyel. Sandaling nilingon ni Dwayne si Neon. "Sige nga, titikman ko." Ani at saka naglakad papunta sa kusina. Maging doon ay walang kalat o pinaggamitan man lang ng marumi. Napuno ng paghanga si Dwayne. "Saludo ko sa nanay niyo. Napalaki niya kayo ng tama." Puri na ani Dwayne, tsaka isa-isang ginulo ang buhok ng tatlo. Nang sumunod na umaga, ay patong-patong na naman ang mga papeles na aasikasuhin ni Dwayne. Kaya naman ibinili niya na wag mo na siyang istorbohin. Baka din bumalik ang mami niya kaya naman mahigpit niyang ipinagbawal na wag tumanggap ng bisita. Balak niya na nga din na palampasin kahit na ang pananghalian, kaya lang kinatok siya ng kanyang tauhan. "Sir, pasensya na po sa abala. May naghahanap po kasi sa inyo." Anang tinig mula sa labas. "Hindi ba't sinabi kong wag kang tumanggap ng..." "Yung tatlong magkakapatid po ang nagpupumilit, sir eh." Sagot naman ito. Hindi pa nakatayo si Dwayne nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong magkakapatid habang humahangos. "Anong ginagawa niyo dito?" Ani Dwayne. "Sir, ngayon pa lang po nagsasorry na kami." Ani Brent.
Sir, inilipat na daw po kasi ang nanay namin dito. Kung maaari po sana, gusto namin siyang makita. Talaga? Sino naman ang nagbalita sa inyo? Yung pulis po na palaging tumitingin kay inay noon, tinawagan po namin siya gamit ang telepono sa bahay niyo. Nandito na daw po si nanay sa Manila. Sagot ni Nathaniel. Tinignan lamang ni Dwayne ang tauhan. Sandali, i-check ko lang ang files niya. Ano nga ang pangalan ng nanay niyo? Ani Dwayne, tsaka isa-isang sinilip ang papel na hinatid ng tauhan niya kahapon. Nabi po, ani Nathaniel, dahilan para sandaling matigilan si Dwayne. Nabi ko studio po, pagpapatuloy ni Nathaniel. Gulat na gulat si Dwayne habang nakatingin sa mga bata, maging ang tauhan niya, bakas ang pagkabigla. Dahil ang nabi na taon na ang binilang ni Dwayne para makita, ay siyang inapala ng mga batang kasakasama niya. Gustong bumagsak ng luha ni Dwayne habang nanlalambot ang tuhod na tumayo sa kanyang swivel chair. Ikaw na munang bahala sa kanila please. Ani Dwayne, gusto niyang masiguro kung tama ba ang sinasabi ng mga bata. Hindi niya na hinanap ang papel dahil gusto niyang siya mismo ang makakita sa babae. Naglakad si Dwayne sa selda hanggang sa may makasalubong siyang pulis na rumuronda roon. Kaagad niyang hinawakan ang collar ng pulis na naroon. Saan niyo siniksik ang mga bagong preso? Ani Dwayne na parang baliw. Sila po ang inatasan na maglinis ngayon ng pambabaing banyo. Hinawi ni Dwayne ng lalaki. Sa halip ay malalaking hakbang ang pinakawalan at kaagad na pumunta sa palikuran ng mga babae. Hindi niya alintana kahit pa nakakasulasok ang amoy doon dahil sa panghe. Nabi! Nabi! Natataranta niyang sigaw. Ngunit walang sumasagot sa kanya dahil sa malakas na ingay sa loob ng CR. Dito sa kulungan ng Manila, hindi pinahihintulutan na yayabang-yabang ka. Anang malaking boses sa loob dahilan para malalaking hakbang ang pinakawalan ni Dwayne. Tama na, sumusunod naman ako eh. Dinig ni Dwayne ang pakiusap ng babae. Mabilis niyang hinawi ang mga kababaihan, ngunit halata na wala silang balak na magpaubaya. Kaya naman napilitan si Dwayne na paputukin ng baril na nasa tagiliran. Nagsidapa ang mga kababaihan at nabalot ng takot. Doon ay sa isang tao lamang napako ang mata ni Dwayne. Nasa sahig ang babaeng pinakatatangi niya. May pasa sa muka at mga braso habang tuyo ang labi. Nabi? Parang dinudurog ang puso niya ng dahan-dahan habang nakatingin dito. Bumagsak ang malaking butil ng kanyang luha. Dwayne? Lalong napahagulgol si Dwayne. Bagaman hirap, naisatinig pa din ni Nabi ang kanyang pangalan at kumpirmadong sinabi ngayon. Dahan-dahan siyang lumuhod habang umiiyak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka humantong dito? Luha ang ani Dwayne habang nasa kandungan niya ang ulo ni Nabi. Dwayne, may sasabihin ako. Ang mga anak ko, hanapin mo sila. Putol-putol na ani Nabi dahil hirap ito sa paghinga. Dwayne, anak mo sila. Ani Nabi na nagpabaliw ng husto kay Dwayne. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tarantang ani Dwayne. Basa ang pisngi ng luha, ngunit puno ng pag-aalala ang tinig. Nabi, sagutin mo ko ng mas maayos. Anong sinasabi mo, Nabi? Sandaling tinapik ni Dwayne ang pisngi ni Nabi, ngunit wala na itong malay. Muling bumalik ang pag-aalala ni Dwayne. Kaagad niyang kinarga si Nabi, ngunit nawala sa isip niya ang mga nanakit dito. Gusto niyo ng sakitan na patago? Sige, antayin niyo ang balik ko. Matalas na ani Dwayne sa mga babae, tsaka niya tuluyang kinarga si Nabi. Sir? Nag-aalalang sinalubong ng mga bata si Dwayne. Gusto niyang kausapin ng mga ito, ngunit mas kailangan nilang i-priority si Nabi na ngayon ay walang malay. Isunod mo na lamang ang mga bata sa hospital. Bakit sir? Ano po bang nangyari? Tanong nito, ngunit hindi na siya sinagot ni Dwayne. Sa halip na mobile ang sakyan nila, kotse niya ang kanyang ginamit. Ngayong nakita niya na sinabi, ay wala nang halaga ang kanyang posisyon. Ngunit bago siya magbitaw sa pwesto, ay balak niyang panagutin ang lahat ng may sala sa pinakamamahal niya. Dahil halata naman sa uniforme ni Dwayne na siya ay may posisyon, kaya kaagad din na inasikaso sinabi ng mga doktor. Dehydrated po siya at may ilan ding mga malalang pasa. Magiging okay naman po siya kaya wag po kayong mag-alala.
Anang doktor, nasalo ni Dwayne ang kanyang noo. Hindi na niya kinaya pang isa-isahin kung ilang pasa ang nasa katawan ni Nabi. Hinayaan niya munang makapagpahinga ito hanggang sa lumabas siya ng kwarto. Kararating-rating lang ng 3 magkakapatid. Kamusta po ang inay? Ang inay po. Okay lang po ang inay, di ba? Hindi na malaman ni Dwayne kung sino ang sasagutin niya. Pero sa halip na sagutin, sabay-sabay niyang niyakap ang mga ito. Kung alam ko lang. Luha ang ani Dwayne habang paulit-ulit na sinasambit yun. Kumawala si Neyon sa kanyang yakap. Sir Dwayne, ang inay po, wala pong oras para magganyan. Kamusta po ang inay ko? Okay na siya. Bumabawi lang ng lakas dahil sa mga sugat na natamo niya. Paliwanag ni Dwayne. Sinasabi ko na nga ba, walang maidudulot na maganda ang kulungan na yan. Bakit ba kasi siya pinakulong ni Tiang Isay? Hindi pa ba sapat na makita niyang nahihirapan ng inay? Ani Nathaniel na pabagsak na ang luha. Huwag na kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makalabas si nanay niyo. Talaga po? Paniniguro ni Brent na ikinatango naman ni Dwayne. Hintay pa tayo dito. Maya-maya lang ay kusa ng gigising ang nanay niyo. Paliwanag ni Dwayne. Buo naman ang tiwala ng mga bata maliban kay Neon na labis ang pag-aalala kay Nabi. Nabi's point of view. Nangihina ang katawan ko. Hindi sapat ang lakas ko para man lang sana maigalaw ko ang aking kamay. Nasaan ba ako? Tanong ko sa sarili ko habang iniikot-ikot ang mata ko. Nay, sabay-sabay na tawag sa akin ng mga anak ko. Oo, bagaman nasa 7 buwan na kaming hindi nagkikita, ay alam na alam ko pa din ang kanilang tinig. Gusto kong ngumiti, kahit yun lang sana ay magawa ko. Kaya lang, nagsusugat naman ang labi ko dahil sa panunuyo. Nay, nag-alala po kami sa inyo. Bakit po kayo ng hospital? May masakit po ba sa inyo? Ani Neyon. Si Dwayne. Nasabi ko matapos kong maalala na siya ang nagbuhat sa akin. Hinanap ko siya at sa wakas, nagsalubong ang aming mga mata. Akala ko kanina ay katapusan ko na kaya naamin ko ang tungkol sa mga bata. Pero nagsisisi ako. Pakiramdam ko ay mali ang ginawa ko. Hindi ko naisip na paano kaya kung hindi niya pala ako kilala. Nakakahiya. At ang pinakamalala ay baka may asawa na siya. Dwayne, muling tawag ko sa kanyang pangalan. Anong nangyari sa'yo? Yun na yata ang pinaka-emosyonal na tinig na nadinig ko. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Bakit kanila ginanyan? Parang maiiyak na anya. Mga anak, lumabas muna kayo. Hirap man ay nais sa tinig ko pa din. Alam kong puno ng tanong ang isip nila. Pero lumabas pa din si Neyon. Nang lumabas ang mga bata, bahagyang ngumiti si Nabi. Labis niyang ikinasisiya na makita si Dwayne. Natupad ang pangarap nito. Maupo ka. Ani Nabi patungkol sa upuan na nasa tabi niya. Nooy para itong robot na sunod-sunuran. Parang walang buhay habang malungkot ang mga mata. Nabi, tawag ni Dwayne sa babae. Nanginginig ang labi nito habang nakatingin sa babaeng pinakamamahal. Hindi niya matanggap ang malagim nitong sinapit. Tumutulo ang luha at puno ng awa ang mga mata. Hindi natagalan ng pagkakaupo. Dahan-dahang hawakan niya ang malambot na kamay ni Nabi. Ngunit may sugat at ilang mga pasa. Nanginginig si Dwayne habang hinahawakan iyon. Napaluhod siya habang umiiyak na hinagka ng kamay nito. Bakit nangyari sa ito? Bakit? Malakas na hagulgol. Bagaman isang marangal at matapang na pulis, ay para bang sinabi ang kanyang naging kahinaan. Bakit nila ginawa sa ito? Nanginginig ang kamay ni Dwayne habang unti-unting dinadampian ng kanyang kamay ang pisngi ni Nabi. Okay lang ako, Dwayne. Garalgal na ani Nabi. Hindi ito ang okay, Nabi. Hindi ko gusto na makita ka sa ganitong kalagayan. Patuloy ang pag-iling ni Dwayne habang umiiyak. Habang ako pala, inaabot ang pangarap ko. Nandyan ka at nagpapakahirap. Nandyan ka at sinasaktan ng iba. Matuturingan nga akong tagaprotekta ng iba. Pero ang babaeng pinakamamahal ko, hindi ko man lang nagawang protektahan. Luha ang ani Dwayne. Huwag mo kong alalahanin. Marahil ay may dahilan kaya nangyayari to. Anong dahilan? Maliban na nagmahal tayo?
Bakit ganito ang tadhana? Bakit malupit? Muling humagulgol si Dwayne. Nang kumalma siya, pinagmasdan niya naman sinabi, ilalabas kita dun. 1 linggo pa nga ako. Haya na naman ang pagbagsak ng kanyang luha. Dwayne, labis kong ikinasisiya na makita ka. Ngunit mali na kalabanin ng batas na dapat ikaw ang nagpapatupad. Kaya kong magtiis sa loob basta ipangako mo ang mga anak natin. Napaiyak na din si Nabi. Huwag mo silang pababayaan. Tumulo ang luha ni Nabi dahilan para yakapin siya ng mahigpit ni Dwayne. Bakit ba kasi? Bakit ka nawala? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Umiiyak na ani Dwayne. Nakiusap sa akin ng mami mo. Nagmakaawa siya na lumayo ako. Alam kong kabutihan mo lang ang gusto niya kaya niya nagawa yun. Pakiusap, Dwayne. Huwag mo siyang kamuhian. Kung hindi niya ginawa yun, malamang wala ka ngayon dyan. Mali. Bakit hindi ako magagalit sa kanya? Oo, natupad ko nga ang pangarap ko pero nawala ka. Ang buhay ko nasira. Pakiramdam ko, ilang taon akong patay kakahintay sa'yo. Bakit kailangan kanyang ilayo sa akin? Hindi ko yun maiintindihan at hindi ko iintindihin. Kahit kailan. Ang mga anak natin, hindi ko alam kung paano ko magpapakilala sa kanila. Nahihiya ako. Isang pulis ang tatay nila. Pulis na ng abando ng asawa at anak. Dwayne, matatalino ang mga anak ko. Maiintindihan nila maniwala ka. Kahit na nilaso ni isang isip nila, hindi sila maniniwala. Maniwala ka sa akin. Tumango si Dwayne. Brent, Neon, Nathaniel, pumasok na kayo. Ani Nabi. Nay, sabay-sabay na nagtakbuhan ng mga bata kay Nabi at ito ay niyakap. Nay, okay ka lang? Ani Nathaniel, nilingon niya si Dwayne. Sir Dwayne, ilalabas mo naman ang nanay, hindi ba? Ani Neon. Mga anak, hindi ba palagi niyong hinahanap ang tatay niyo? Hindi siya isang adik o kriminal na tulad ng palaging sinasabi ng tiyang niyo. Isa siyang marangal na pulis. Nakangiting ani Nabi. Dahan-dahan silang tumingin kay Dwayne. Oo, siya ang daddy niyo, si Dwayne. Ikaw? Kumunot ang noo ni Brent. Kung ikaw, bakit mo hinayaan na magkaganito si nanay? Bakit mo kami iniwan? Matigas na sigaw ni Brent. Brent, singhal ni Neon. Baka nakakalimutan mo, si Sir Dwayne lang ang tumanggap sa atin ng mga panahong mukha tayong taong grasa. Nang wala tayong masilungan, siya ang nandyan nung panahong kumakalamang ating tiyan. Marahil may dahilan ng lahat kaya nandito tayo ngayon. Nagbaba ng tingin si Neon. Kung siya ang daddy natin, magtiwala tayo sa kanya. Bumagsak ang malaking patak ng luha sa sahig. Sa ngayon, yun lang ang pwede nating gawin para kay nanay. Tuluyang umiyak si Neon. Tahan na, huwag na kayo magalit sa akin. Gagawin ko ang lahat para makabawi, para maayos ang lahat. Ani Dwayne, hiyang-hiya siya sa mga anak niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag. Aalis ako sandali, may aasikasuhin ako. Kayo muna ang bahalang magbantay kay nanay niyo Ani Dwayne. Paglabas niya, binili niya lang sa tauhan niya na bantayan ng mag-iina niya. Nag-drive siya ng kotse pa uwi sa kanilang bahay. Balak niyang simulan ang kanyang hakbang sa kung saan nagsimula ang lahat. Diyos ko, sa tinagal-tagal ng panahon, salamat naman at umuwi ka. Anang mami niya nang salubungin siya nito sa sala. Nandoon din ang daddy niya na may ngiti sa labi. Ngunit ang galit sa mata ni Dwayne ay walang paglagyan. Paano niyong nagawa sa akin to? Kahit na emosyonal, wala nang luha na bumagsak sa mata niya. Dahil nga, naiiyak niya na ito sa hospital. Anak, ano bang sinasabi mo? Anang mami niya. Anak? Tinatawag niyo akong anak? Malakas na sigaw ni Dwayne nang sa wakas, tumulo sa kanyang pisngi ang kanyang luha. Nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang emosyon. Tinuring niyo ba ako nun? Kung oo, paano niyong nagawang alisin ang taong alam mong magpapasaya sa akin? Lumuhod si Dwayne. Palibhasa'y alam niyang dito niya mailalabas ang hinanakit niya. Nakulong siya, ma'am. Naging masalimuot ang buhay niya habang wala ako. Naging palaboy ang mga anak ko't walang magawa. Nanginginig ang labi ni Dwayne na ani sa ina. Anak? May anak ka?
Nagkaanak kayo? Nang araw na pinalayo niyo siya sa akin, buntis na siya noon. Nasalo ng ginang ang kanyang labi na para bang pinagsisihan ang bagay na alam niyang hindi niya na maibabalik pa. Anak, maging ang ginang ay napaluhod na din. Anak, patawarin mo ko. Anang ginang habang yakap si Dwayne. Nasaan na ngayon si Nabi? Nasa hospital. May ilang mga sigang preso na nanakit sa kanya. Ito na ang huli kong pagpapaalala sa inyo. Huwag na huwag nyo nang lalapitan si Nabi. Pumunta lang ako dito para ipaalam na nakita ko na siya. Magandang araw po. Ani Dwayne, tsaka umalis sa kanilang bahay. Pagbalik niya sa hospital, nakadukdok sa higaan ni Nabi ang 3 bata habang mga natutulog. Gusto mo, ikuha ko sila ng mahihigaan? Hindi na. Sanay sila sa hirap kaya hindi na kailangan. Okay ka na ba? Maya-maya, ibabalik na kita sa loob. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na maulit pa yan. Lumapit si Dwayne sa gilid ni Nabi at hinaplos ang pisngi nito na may pasa. Mula ngayon, wala nang makakahawak sa'yo. Gagamitin ko ang posisyon ko para kahit nasa loob ka ng kulungan, hindi mo yun maramdaman. Mali yun, Dwayne. Labag sa batas ang gagawin mo. Pero labag din naman sa mga tao na lumitis ng isang inosente, hindi ba? Ang magbintang at basta na lamang humatol. Ang isa na yun. Alam niyang nasa kulungan ka kahapon kaya siya nagmamadali. Dumalaw siya? Usisa na ani Nabi at tumango naman si Dwayne. Dwayne, please, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Nakikiusap ang tinig na ani Nabi pero umiling si Dwayne. Buo ang loob niya na gawin ang lahat para sa ina ng mga anak niya. Ang batas na sinusunod ko ay ang batas na pumoprotekta sa tao at hindi ang mapang-abuso na gaya nito. Kinahapunan, kinailangan nang ibalik si Nabi sa loob ng kulungan. Itay, si Neo nang tumawag kay Dwayne habang nasa kotse sila. Masama pa din ang loob ni Brent habang si Nathaniel naman ay tahimik lamang. Gagawa naman po kayo ng paraan para kay inay, hindi ba? Naniniwala po ko sa inyo eh. Oo naman anak, gagawa ko ng paraan. Lahat ng mga nagpahirap sa inyo at sa nanay ninyo, sisingilin natin sila. Bagaman babalik na sinabi sa kulungan, ay naging panatag ang 3 bata dahil alam nilang hindi ito pababayaan ni Dwayne. Ihatid mo na lang sila sa bahay. Aasikasuhin ko si Nabi. Bumaba sa kotse si Dwayne. Pakihatid na lang ang mga bata sa bahay. May pakikisuyo na ani Dwayne sa kanyang tauhan. Ngumiti siya sa mga bata. Kita tayo mamaya sa bahay. Sisilipin ko muna ang lagay ng nanay ninyo. Ani Dwayne sa mga bata. Sir, hindi naman po ako sa nangihimasok. Ngunit maaari niyo pong ikatanggal kung sakali na may magsuplong na inaabuso niyo ang posisyon ninyo. Wala akong pakialam. Kaya kong isuko ang lahat para kay Nabi. Ani Dwayne, tsaka naglakad papasok. Pagpasok niya sa loob ng istasyon, kaagad niyang hinanap ang kulungan kung saan naroon ang kasintahan. Nanggigilid ang karamihan. Marahil alam na nila na importanteng tao si Nabi sa general. Tinawag ni Dwayne ang isa sa mga bantay ng kulungan. Nasa na mga preso na malapit ng makalaya? Nasa dulo po sir, 4 lang po sila doon. Kamusta ang lugar na yun? Higit na maayos ba sa lahat? May mahihigaan ba na maayos? Opo sir, magalang na anang pulis. Binalik muli ni Dwayne ang kanyang paningin kay Nabi. Tara, doon kita ililipat. Ani Dwayne, tsaka binuksan ng selda. Yung involved dun sa insidente sa CR nung nakaraan, gusto ko silang makausap. Ani Dwayne bago tuluyang lumabas kasama si Nabi. Mainit ang naging pagsalubong kay Nabi sa seldang nilipatan. 1 linggo ka lang na magtsatsaga dito. Kapag may kailangan ka, kapag nagugutom ka, sabihan mo ang isa sa mga tauhan ko. Bili ni Dwayne. Wag na wag niyong pagtatangkaan na sakta ng babaeng yan. Ako ang makakalaban niyo. Baka sa halip na makalaya kayo, ay bumilang pa kayo ng 10 taon. Natawa si Nabi sa inaasta ni Dwayne. Sige na, kaya ko na to. Salamat. Matapos tumalima, pinuntahan naman ni Dwayne ang mga babae na siyang nanakit kay Nabi. Nanggigilid ang mga ito at halata na natatakot sa kanya. Nasa lugar sila kung saan pinaamin ng mga may sala. Madilim at may isang ilaw lamang na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Magtatanong ako at gusto kong makuha ng maayos na sagot. Saan niyo nakuha ang ideya para saktan ng kasama niyo? Sir,
Dati na po ang mga pasa niya. Tanging ang pagsikmura lang sa kanya ang ginawa ko. Anang malaking babae. Dati na? Malayo ang sagot mo sa tanong ko. Sir, madami pong abusadong mga kriminal sa loob, kaya dalawa lang ang pamimilian mo. Kung mahina ka, magiging utusan at punching bag ka nila. Kaya ba ang pananakit sa mas mahina sa inyo ang naisip nyo? Kung alam nyo palang mali, bakit nyo ginagawa? Kinukulong kayo sa selda para pagnilayin sa inyong mga kasalanan. Hindi para dagdagan. Iniangat ni Dwayne ang kamay niya sa inis. Kating-kati siya nasaktan ng 3 kababaihan. Pasalamat na lamang ang mga ito dahil may kumatok mula sa labas. Nasa opisina niyo po si Judge Marco. Anang tinig sa labas. Ito ang judge na siyang humatol kay Nabi. Pasalamat na lang talaga kayo. Nanggagalaiting ani Dwayne tsaka iniwan ng mga ito. Malalaki ang hakbang niya kaya't mabilis niya lang narating ang kanyang opisina. General Cardova, inalok siya kaagad ng shake hands ng judge na may katandaan na din. Pinaunlakan naman ni Dwayne ang alok ng matanda. Ano at inimbita mo ko dito? Maupo muna tayo. Sa sofa inaya ni Dwayne ang matanda. Isa-isang inilapag ni Dwayne ang mga papel ni Nabi. Pirma mo to hindi ba? Turo ni Dwayne sa ibaba ng papel na may pirma ng matanda. Oo, sa akin nga bakit? Sa lahat ng mga hinatulan mo, kahit kailan, hindi ka ba nagduda sa sarili mo? Sigurado kayang lahat sila ay mga kriminal? Teka, bakit parang masyadong malalim ang pinagkukunan mo? May gusto ka bang alamin sa akin? Ipagwalang bisa mo ang kaso ng asawa ko. Seryosong ani Dwayne. Asawa? Takang anang matanda. Oo, ang babaeng hinatulan mo ng habang buhay na pagkakabilanggo ay inosente at siya sinabi ko studio ang ina ng mga anak ko. Ipasawalang bisa mo ang kaso niya. Pero Dwayne, gagawin mo o ako ang gagawa para sa'yo? Pananakot ni Dwayne, kamatayan ang inaalok niya sa matanda. Pero kasi, humahato lang naman ako base sa mga ebidensya na dinadala sa korte. Kung mapatunayan na nagkasala, tsaka ko lamang hinahatulan. Makatwirang dahilan ba yun? Tingin mo lahat ng tao tatanggapin ang basihan bilang tagalitis ng bansa? Sinasabi ko na sa'yo, oras na hindi ko nailabas ang asawa ko sa loob ng 1 linggo, ay huling kaso mo na bukas ang madadaluhan mo. Banta dito ni Dwayne. Sandali naman, hindi naman kasi maaaring basta na lamang ganoon ang mangyari. Kung basta ko lang itong isasawalang bisa, ay maaari itong makalkal at maging problema sa hinaharap. Paliwanag ng matanda. Ano ang dapat gawin? Binasa ng matanda ang papel. Sa halip na ako ang tinatakot mo ng ganyan, bakit hindi ang babaeng nagsampa ng kaso sa asawa mo? Gayong inosente naman pala siya kapag napatunayan nating walang saysay ang lahat ng mga paratang sa asawa mo. Kaya kong paaminin ng babaeng yan, pero ipangako mo na ipapasawalang bisa mo ang hatol sa kanya. Oo, pinapangako ko. Matapos nilang mag-usap ay naglagay si Dwayne ng mesa sa harap ng selda ni Nabi, na ngayon ay nakaupo at nakikipagkwentuhan sa iba pang mga inmate. Bakit nandito ka? Ani Nabi, gusto kitang makita. Alam mo naman na ilang taon din na hindi kita nakita. Ano ba ang relasyon mo kay General Cardova? Anang isang inmate, hindi naman malaman ni Nabi ang sasagot niya. Asawa niya ako. Ani Dwayne habang hindi inaalis ang kanyang mata sa mga papeles. Teka, details ni Isa yan hindi ba? Ani Nabi. Dwayne, ano bang pinaplano mo? Sinabi ko na ilalabas kita dito. Hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin at patuloy na magdusa dahil sa maling bintang sayo. Desidido na ani Dwayne. Pero kasi, pinigil sinabi ng isa sa mga kasama niya sa loob. Tingin ko'y dapat kang magtiwala kay General. Hindi naman siya mapupunta sa posisyon niyang yan kung hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bukod doon, huwag mong alalahanin ng batas. Kung talaga namang alam mong inosente ka, hindi mo kailangang makaramdam ng guilt. Kung tingin mo'y wala kang ginawang masama, hindi ka bagay sa impyernong to. Nabanggit mo sa akin ang mga anak mo. Sila ang alalahanin mo. Mura pa ang edad at isip nila para harapin ang mapagkutsyang mundo. Nooy nakapagnilay-nilay sinabi. Kakaalala niya kay Dwayne, nakalimutan niyang may mga anak pa nga pala siya na nag-aantay sa kanya. Nanatiling nasa tabi lamang sinabi ni Dwayne tulad ng hiling nito maghapon habang nakagitna sa kanila ang malamig na rehas. Padadalhan kita ng maayos na pagkain mamaya. Heto,
Binigay ni Dwayne ang jacket niyang itim kay Nabi. Matulog ka ng maayos. Kailangan ko pang uwian ng mga anak mo. Sa halip na karton, pinabilhan ni Dwayne ng manipis na kutsyon ng kasintahan. Mabuti na lamang at mababait ang mga inmate na nakasama ni Nabi. Sa halip na mainggit, ikinatutuwa pa nila ang kabaitang pinapakita ni Dwayne. Tay, wala pa rin po ba ang nanay? Akala ko po kasama niyo na siyang uuwi ngayong araw. Si Neon ang sumalubong sa kanya. Malapit na anak, konti pa. Ang mga kapatid mo, kumain na ba sila? Nag-iwan po si Kuya Jeric ng pagkain kanina bago siya umalis. Kinain po ni Brent at ni Nathaniel. Ikaw, gusto ko po kayong makasabay Matamis na ngumiti si Neon. Nagtatakbo siya papunta sa kusina. May katangkaran na din naman, kaya madali na lamang sa kanya na makapag-prepare ng plato at pagkain sa mesa. Wala ka bang tampo sa akin? Ani Dwayne nang nasa hapag sila. Sandaling napatigil si Neon sa paghalo ng kanyang kanin. Dahan-dahan siyang tumingin kay Dwayne. Gusto niyo pong malaman ang totoong sagot ko? Hindi mabakas ni Dwayne kung ano ba ang nararamdaman nito. Oo naman. Ang totoo po niyan, tulad po ni Nathaniel at Brent, galit din ako sa inyo. Parang maluluha na ni Neon, ngunit nakatingin pa din siya sa mata ng ama. Kasi po, humikbi siya hanggang sa umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi naman po namin hiningi na ipanganak sa mundo, hindi ba? Si God po ang nagbigay sa amin para maging anak niyo. Kaya nasisiguro ko pong kagustuhan ni God na kami ang maging anak niyo. Pero ang hindi ko po matanggap ay bakit kailangan niyang ipagkait kayo sa amin. Wala kaming tatay na nakamulatan, habang ang nanay namin nakikita naming inaapi ng iba. Luha ang ani Neon habang sumisinghot. Hindi pa po doon natapos, talagang nakulong pa ang nanay at wala kayo sa tabi niya para matulungan siya. Tulad po kahapon, sinugod natin siya sa hospital dahil sa mga nananakit sa kanya. Hindi po namin siya nababantayan dahil sino ba naman kami, mga bata na walang muwang. Kaya naman kailangan kong isantabi ang galit ko dahil alam kong kailang ang makakatulong sa nanay ko. Umiiyak na ani Neon. Nakatingin lang si Dwayne sa kanya. Pero wag po kayong mag-alala dahil malawak naman po ang pag-unawa ko. Saad pa ng bata. Sa kabilang banda ay may takot kay Neon dahil baka itigil ni Dwayne ang pagtulong sa kanyang ina kahit pa ito ang kanilang ama. Pero nagulat ang bata nang marahang tapikin ni Dwayne ang ulunan niya. Dahan-dahan niyang tinignan ng kanyang ama. Huwag ka ding mag-alala. Mas malawak ang pangunawa ni tatay. Kaya naman ilabas mo lang ang tunay mong nararamdaman. Lalong napangiwi si Neon at dinamba ng yakap ang ama. Tay, natatakot po ako. Nag-aalala po ako para sa kaligtasan ni nanay. Paano na lang kung hindi mo siya mailabas doon? Hindi ko na ba siya makakasamang magluto sa magandang kusina? Malakas na palahaw ni Neon. Tay, bakit ka wala sa tabi ko nung panahong nangihina ako? Ang sakit po, ang sakit-sakit ng kalooban ko. Nang mga sandaling yun, awang-awa si Dwayne sa kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi niya maiibsan ang sakit na nasa dibdib nito. Kinaumagahan ay hindi inaasahan ni Dwayne na makita si Isa sa istasyon. Papunta sana siya sa selda ni Nabi, kaya lang ay hinarang siya nito habang malawak ang pagkakangiti. Good morning! Masigla ang pagkakangiti nito. Pinigil ni Dwayne ang inis niya. Nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo. Napag-alamanan ko na isa ka palang general. Tama nga ang pinaglalaban ng mami mo. Makamit mo lang ang pangarap mo oras na mawala sa landas mo si Nabi. Umikom ang kamay ni Dwayne sa inis pero pinilit niyang umiti. Ano ang pinunta mo dito? May gusto ka bang dalawin? O baka may gusto kang isang guni sa akin? Malay mo matulungan kita. Makahulugan ng umiti si Isa. Para bang kilig na kilig sa sinabi ni Dwayne. Wala, ikaw talaga ang sadya ko. Kamusta ka? May dala akong biko para sa'yo. Talaga? Sarkastikong ani Dwayne. Walang emosyon niyang kinuha ang biko sa kamay ni Isa. Salamat. Akmang tatalikod na si Dwayne, ngunit mabilis na hinawakan ng babae ang kanyang kamay para siya'y pigilan. Sandali, pwede ba kitang maimbitahang kumain sa labas? Ani Isa. Kumunot ang noo ni Dwayne at gusto niya itong sagutin ng pabalang. Ngunit sa kabilang banda
Naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon para kausapin si Isa tungkol sa kasong isinampa niya kay Nabi na wala namang katotohanan. Sige, may malapit na fast food chain dito. Doon na lang. Siguro naman hindi private o sweet conversation ang pag-uusapan natin. Hindi naman. Nakangiting ani Isa. Walang plano si Dwayne na makasabay ang babae sa pagkain. Kaya naman hinayaan niya itong mag-order ng pangsarili niyang kagustuhan. Ikaw, wala ka bang gustong kainin? Ako nang magbabayad. Sagot ko na. Hindi ako gutom. Ani Dwayne. Sa totoo lang, gusto kong magpakatotoo sa'yo, Dwayne. Noon pa man, may espesyal na akong magpapakatotoo na lang din ako. Saad ka agad ni Dwayne. Pakiramdam niya'y walang mabuting idudulot ang sinasabi ni Isa. Hindi ako sumama sa'yo para makipagbulahan. Makinig sa pag-open up sa nararamdaman mo. Nandito ako para kausapin ka. Tungkol saan? Hindi pa din nawawala ang ngiti kay Isa. Kung paano ka nakakatulog gabi-gabi sa kabila ng mga ginawa mo. Sandaling natigilan si Isa. Nawari walang ideya sa kung ano ang nagawa niya. Dwayne, sorry, pero wala kasi akong maintindihan. Tungkol kay Nabi. Diretsahang ani Dwayne. Wala ka bang ginagawa na labag sa karapatan niya? Napatayo si Isa sa gulat pero kaagad na hinawakan ni Dwayne ang pulsuhan nito habang nakangisi. Hindi ba gusto mo kong kasamang kumain? Heto na, nakikipagkwentuhan pa ako sa'yo. Kaagad na nabakas ang takot sa mukha ni Isa nang sabihin ni Dwayne yun. O bakit parang natakot ka naman? Natawa si Dwayne, ngunit kaagad din na naging seryoso. Nagkita na kayo? Nanginig ang kamay niya na hawak ni Dwayne. Tingin mo. Bitiwan mo ko. Ano ba? Ani Isa, ngunit nanatili si Dwayne sa pagkakahawak sa kanya. Bakit ko gagawin yun? Hindi ba't gusto mo kong makasabay? Eto na ako. Dwayne, wala akong ginawa. Wala. Binigyan ko lamang ng hustisya si Mama. Hustisya? Gusto mong isampal ko sa iyo ang hustisya na sinasabi mo? Ang nanay mo hindi namatay dahil sa saksak na ginawa niya sa sarili niya, kundi sa atake sa puso matapos niyang makita ang trato mo sa mga anak ko. Dwayne, parang maiiyak na ani Isa. Wala akong balak na gawin sa iyo ang ginawa mo kay Nabi. Pero sa isang kondisyon. Kailangan mong iatras ang kaso na sinampa mo kay Nabi. Hindi, kapag inatras ko ang kaso sa kanya, ako naman ang ipapakulong niya. Umiiling na ani Isa. Alam mo, dapat nga ganoon ang sapitin mo dahil sa mga kawalang-yaang ginawa mo sa mag-iina ko. Yun ang gusto kong mangyari, ang makulong ka. Pero ayaw ni Nabi na sapitin mo yun dahil itinuturing ka pa din niyang kapamilya. Gaano ba katigas ang puso mo para hindi maramdaman ang pagmamahal niya sa'yo? Bakit mo siya kailangang pakitaan ng ganyan? Dwayne, hindi mo ko naiintindihan. Mula nang ampunin siya nila Mama, wala nang ginawa ang magulang ko kundi ang pagkumparahin kami. Kung mawawala siya sa buhay ko, ay mas gagaan ang pasanin ko. Hindi ko alam kung sadyang tanga ka lang o sadyang bobo ka. Sorry kung hard ako magsalita ya. Hindi ka na kasi makukuha sa pakiusapan. Wala din naman akong plano na makiusap sa'yo. Hanggang bukas lang, kailangang maiatras mo ang kaso. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa bilangguan ang bagsak mo. Umalis si Dwayne sa mesa, sa halip ay pumunta siya sa counter para umorder ng pagkain na dadalhin sa asawa. Sorry kung natagalan ako Nagalmasal ka na? Ani Dwayne nang makabalik. Hindi pa, wala pang rasyon na binibigay. Malapit na yun. Ani Dwayne, tsaka binuksan ang pinto ng selda niya. Ano yan? Sabayan mo kong kumain. Simpleng sagot ni Dwayne pero tinignan lang siya ni Nabi. Hindi ka naman kriminal kaya dito ka na sa tabi ko. Ani Dwayne, baka kasi may makakita sa atin. Ano naman? Lumabi si Dwayne. Isa sa mga paborito ni Nabi ang spaghetti na palaging binibili ni Dwayne noon. Nakausap ko si Isa. Wala pang kasiguruhan kung iaatras niya ang kaso mo. Bukod doon, may sinabi pa ba siya? Mukhang malaki ang galit niya sa'yo pero hindi naman na mahalaga yun. Oras na makalabas ka dito ay lalayo na kita. Masuyong ani Dwayne tsaka inipit ang ilang hibla ng buhok ni Nabi sa kanyang tenga. Kakalimutan natin ang pangit mong nakaraan at magsisimula ng bagong buhay. Pero paano ang serbisyo mo? Ikaw ang totoong dahilan kaya ako nagpulis at ngayong nakita na kita, wala nang rason para magpatuloy pa. Sa ngayon ay gusto kong makasama ka at mga anak natin. Ani Dwayne.
Mukhang natakot talaga ni Dwayne si Isa. Halos 2 araw lang ang lumipas mula nang magkausap sila. Nagpadala na ito ng mensahe. Isang sulat para kay Nabi. Inamin ni Isa sa kanyang salaysay na inosente ito at napatunayan naman sa tulong ng medikal na pinahanap pa ni Dwayne. Puno ng luha si Nabi nang sa wakas makalaya siya sa selda na siyang gumapos sa kanya ng 3 taon. Sinalubong siya ng yakap ni Dwayne, gustong paglabas niya. Salamat Dwayne, salamat. Luha ang ani Nabi. Binabati ka namin Nabi. 1 linggo lang, susunod na din kami sa'yo. Anang mga nakasama ni Nabi. Oo, magkikita-kita tayo sa labas. Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Ani Nabi tsaka muling binalik kay Dwayne ang kanyang paningin. Kulang pa yan sa lahat ng sakripisyo mo. Sa bahay na tayo magkwentuhan. Magpalit ka na ng damit at nag-aantay na ang mga anak mo sa labas. Tumangulang si Nabi. Isang floral dress na dala ni Dwayne ang sinuot niya. Nasa opisina na sila noon. Pinaayos na ni Dwayne ang mga papel ni Nabi. Nakangiti niyang pinakita dito ang pag-release sa kanya sa piitang yun. Paglabas nila, naroon ang mga bata sa labas at matyagang nag-aantay, mga nakaupo sa sahig. Mga anak, ani Dwayne, sabay-sabay namang naglingunan ng mga ito. Nay! Sabay-sabay na tawag ng mga anak nila kay Nabi. Sinalubong ng mga ito ng mahigpit na yakap ang ina habang bumubuhos ang mga luha at hindi inaasahang mas mapapabilis ang paglaya ng ina. Nay, akala ko po hindi na talaga namin kayo mayayakap at makakapiling. Ani Brent na galak talaga ang tuwa. Sandali niyang tinignan si Dwayne. Nandoon ang pagpapasalamat sa kanyang mata. Ngunit halata na nahihiya dahil ilang araw niya na din itong hindi kinakausap. Kamusta kayo? Pag-iiba ng topic ni Nabi. Maayos po, si tatay po ang nag-aalaga sa amin. Ani Neyon. Hindi ikaw yun. Ani Dwayne sa anak. Naalagaan mong mabuti ang mga kapatid mo habang wala ang inay mo. Pinangunahan naman ng hiya si Neyon. Tara na, umuwi na tayo. Hindi po kayo papasok? Ani Neyon. Umiling naman si Dwayne. Kailangan nating i-celebrate ang paglaya ng nanay nyo. Masaya si Neyon, pero sa kabilang banda ay malungkot siya para sa ama. Naging tahimik ang bata habang nasa kotse. Ang 2 kapatid niya naman ay walang paglagyan ng tuwa habang nasa likod ng kotse katabi niya. Nakalaya ka na. Magbibitaw na ako sa posisyon ko. Masuyong ani Dwayne kay Nabi. Sandaling tinignan ni Neo ng ama, ngunit hindi pa din siya kumibo. Pero bakit? Sinabi ko na. Ikaw ang dahilan kaya ako itinuloy ang pagiging pulis ko. At ngayong nakita na kita magbibitiw na ako. Hindi umimik si Nabi at nakatitig lang ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay, umorder si Dwayne ng makakain. Gayunpaman, niyaya niya pa din si Neo na magluto ng paboritong kare-kare ni Nabi. Habang ang dalawa ay kasama naman ni Nabi na nag-aasikaso. Masyadong sabik sa ina kaya kahit sa pagligo, nag-antay si Brent at Nathaniel sa kwarto. Nadinig ko po, balak niyo nang umalis sa pagkapulis. Ani Neyon habang nilalaga na ang sitaw at talong. Si Dwayne naman ang nagtitimpla ng sarsa. Oo anak, gusto ko kayong makasama. Nauunawaan ko po, maging ako po'y sabik na mabuo tayo pero kasi ang posisyon niyo po, dun ko kayo hinangaan at pinaghirapan niyo din. Ayoko pong isuko niyo lang iyon basta ng dahil lang sa amin. Pwede naman po namin kayong suportahan. Huwag niyo po kaming unahin palagi. Tinignan ni Dwayne si Neyon. Alam ko na magiging bias ako bilang ama. Pero alam mo sa inyong magkakapatid, ugali mo ang pinakagusto ko. Halos pabulong na lamang kung sabihin ni Dwayne yun habang hinahaplos ang ulunan ng anak na tumimo naman sa puso ni Neyon. Na-touch dahil magulang niya ang pumuri sa kanya. Sa sobrang lalim ng tuwa niya, nanggilid ang luha ni Neyon. Salamat po tay. Marahil alam niyong may tampo ko pero heto kayo at pinupuri niyo po ako. Napakabuti niyo at sana yun din ang makita ng mga kapatid ko sa inyo. Niyakap ni Dwayne ang anak niya. Hindi ko ikagagalit kung magtampo man sila sa akin dahil karapatan nila yun. Hihintayin ko na lang na lahat kayo ay matanggap ako bilang ama kahit na alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Ani Dwayne. Hindi niyo na po kailangan pang mag-antay. Sabay na napalingon si Dwayne at Neyon kina Brent at Nathaniel. Dahil sa pagiging abala nilang mag-ama, hindi nila napansin na kanina pa pala nakamasid ang magkapatid sa kanila.
Naglakad si Brent at Nathaniel palapit sa kanila. Nahihiya po kaming lumapit sa inyo dahil may mga nasabi po kaming magkapatid. Ani Brent, ngumiti lang si Dwayne. Bakit? Tingin nyo ba nagdadamdam ako dahil lang sa ganoon ang sinabi ninyo? Ano pang silbi ng pagiging tatay ko kung hindi ko kayo maiintindihan? Ani Dwayne sa mga anak tsaka niyakap ito ng sabay. Sakto na paluto na ang sarasa ng kare-kare kasabay ng pagdating ng pagkaing order ni Dwayne. Oh, huwag nyo na akong isipin. Ang mahalaga ay okay na tayo Magsimula tayo ng mas maayos ngayon, okay? Ani Dwayne tsaka isa-isang hinanda ang mga pagkain. Akmang paghihila ni Dwayne sinabi ng upuan, ngunit naunahan na siya ng kanyang 3 anak, bagay na ikinatuwa niya. Sa halip na magbitaw sa pwesto, nagbakasyon na lamang si Dwayne ng 1 linggo para makasama ang pamilya. Batid niyang kulang pa ang 1 linggo para mapunan ng ilang taon na pagkakalayo sa kanyang mga anak. Ngunit sinabi na mismo ang tumanggi na magtagal pa siya sa bakasyon. Mabigat ang pagiging ama at asawa. Ngunit mas mabigat ang responsibilidad niya bilang isang general. Bilang isang preso ng 3 taon, talagang naninibago sinabi na makihalubilo sa mga tao. Mabuti na lamang talaga't nariyan ang 3 niyang mga anak. Ito ang magiliw na nagpapaliwanag sa kanya sa mga bagay-bagay. Nagulat na lamang sinabi nang bigla itong mga natahimik. Sinundan niya ng tingin ng unahan nila kung saan nakatingin ang mga bata at mahigpit na nakahawak sa kanya. Si Neo nang nasa harap nilang 3, nawari handang harangin ang mga masasamang balak ni Isa na ngayon ay nasa harap nila. Anong kailangan mo sa inay? Matigas na ani Neon. Neon anak, ang tiyang mo yan. Kausapin mo siya ng maayos. Hindi po. Ganyan-ganyan din ang sinabi niyo sa akin bago niya kayo ipakulong. Naalala ko pa, kahit anong tanim niyo ng kabutihan ay puro masasama pa din ang sinusukli niya. At ngayong malaya na kayo, gusto niya na naman ba kayong kunin sa amin? Tumulo ang luha ni Neon. Bili ni Itay na protektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kung gusto kong maging pulis, kung gusto kong maging kagaya niya, kailangan kong siguruhin ang kaligtasan ninyo nila Brent. Humihikbing nito. Mabilis niyang pinunas ang luha na nasa pisngi niya gamit ang likod ng palad at muling itinuon kay Isa ang matatalim niyang paningin. Isa lang akong hamak na bata. Sa ngayon, isa lamang akong musmus na bata at walang kakayahan. Ang matapang na Neon kanina, unti-unting naging emosyonal. Kaya pakiusap, maawa po kayo tiyang. Sa tagal ng panahon, ngayon lang po namin nakasama ang inay. Maawa na po kayo. Huwag niyo po muna siyang kunin sa amin. Naiyak sinabi. Maging si Isay naawa sa bata. Iniisip niya kung ganoon ba talaga siya kasama noon, kaya't hindi niya kaagad nakita ang kaawa-awang emosyon ng mga bata. Yumuko si Isa, tsaka hinaplos ang pisngi ni Neon. Hindi ko kukunin ang nanay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Nag-usap na kami ng tatay niyo. Sa totoo lang, bawal na akong lumapit sa inyo. Pero ayoko naman na doon na lamang magtapos ang lahat. Kumain tayo doon. Turo ni Isa sa fast food chain sa loob ng mall. Namimili kasi sila ng mga gamit pang eskwela. In-enroll sila ni Dwayne sa isang prestihiyosong paaralan. Pero kasalukuyang nagtututor para pag-aralan ng ilang basic na kailangan bago pumasok sa eskwela. Ayaw pa nga sana ni Neon, kaya lang hinila-hila siya ni Nabi habang tinatawanan. Tingin mo ba, makikidnap ako ng tiyang mo sa dami ng tao? Patawarin mo na siya anak. Pangungumbinsi na ni Nabi sa anak habang si Isa nakapila para kumuha ng order. Tingin nyo nay, dapat ko na po ba siyang patawarin? Siya po kasi ang dahilan ng paghihirap nyo. Kita mo na, nakuha mo na ang sagot. Ako ang nahirapan at hindi naman ikaw. Pero nagawa ko siyang patawarin kaya dapat ay ikaw din. Nay, kasi po mabait kayo Sinasabi mo bang salbahe ka? Natawa si Nabi. Alam niyang ayaw na ayaw ni Neon na natatawag ng salbahe. Naging dahilan tuloy iyon para ngumuso ito. Patawarin na ang tiyang mo ha? Napilitang tumango si Neon. Kain tayo. Magiliw na ani Isa. Kumain muna tayo bago mag-usap. May palaruan sa di kalayuan. Kung maglalaro sila tsaka na lang tayo mag-usap. Ani Isa, tumango naman si Nabi. Ayaw pa sana ngang kainin ni Neon ang pagkain na dala ni Isa. Hindi naman ako ang nagluto niyan kaya huwag kang mag-alala. Nakangiting ani Isa. Dito lang ako, wala po akong oras na maglaro.
Ani niyon kaagad nang matapos silang kumain. Nagaya kasi si Nathaniel na magpadula sila. Usapang matatanda ito anak, paliwanag ni Nabi. Di i-advance ko na po, tatanda na din naman po ako eh. Sumiring si Neon at mukhang wala talagang balak na umalis sa tabi ng ina. Magpanggap na lang po kayo na wala ako, nakangusong ani Neon. Alam mo, unang-una pa lang inggit na ako sa'yo. Panimula ni Isa. Nasa bench sila habang si Brent at Nathaniel ay nasa padulasan. Nasa gilid naman katabi ni Nabi si Neon. Bakit naman? Syempre, ikaw ang paborito ng sarili kong mga magulang. Kahit na ampun ka lang, mas minamahal ka nila. Hindi yan totoo. Marahang ani Nabi. Si Mama at Papa, mahal na mahal ka nila. Sa tuwing wala kay palagi ka nilang binibilin sa akin. Bantayan daw kita. Huwag daw kitang pinagsasawaan dahil ikaw lang ang meron sila. Tinignan ni Isa si Nabi. Bakit hindi ko yun alam? Dahil galit ka. Kapag galit ang isang tao, hindi nila alam ang totoong nangyayari. Hindi nila alam ang tama at mali. Isa sa kinaiinis ko sa'yo, bakit kailangan mong maging mabait sa akin kahit na halos mapatay na kita? Alam mo ba kung bakit heto pa din ako kahit na pinakulong mo na ako? Kasi sa ganitong paraan ko lang mapapasalamatan ang kabaitan ng magulang mo sa akin. Noon pa sana ako ulila kung wala sila. Napaluha si Isa habang nagkukutkot ng sarili niyang kuko. Masyado siyang kinain ng inggit kaya ang magagandang bagay sa mundo napalagpas niya pati na ang buhay ng kanyang magulang. Mananatili akong kapatid para sa'yo, ani Nabi habang hawak ang kamay niya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isa habang luhaan ng mata. Ni hindi ko malang nasabi na mahal ko sila. Alam nila ang bagay na yun kaya wala kang dapat na pagsisihan. Isang aral ito sa buhay mo, Isa. Mabuhay ka ng may ngiti sa labi mo at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Tulad ng mga bata tayo, malalapitan mo pa din ako. Ani Nabi. Tay! Matinis na anang tinig ni Neon tsaka tumayo sa kinauupuan nito. Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang ama. Tarantang pinahid ni Isa ang kanyang luha dahil baka abutan siya ni Dwayne. Anong ginagawa mo dito? Ani Dwayne. Nag-usap lang kami. Ako ang may kagustuhan, Dwayne. Ani Nabi. Babalik na ako sa probinsya. Nagpaalam lang ako. Bakit? Dahil ba alam mong wala ka nang mapapala? Dahil alam mong hindi ko hayaan na may mangyari pa sa kanila? Dwayne, please. Ani Nabi. Tumigil naman si Dwayne. Aalis na ako, Nabi. Mag-iingat kayo ng mga anak mo. Tumawag ka kapag kailangan mo ng tulong. Ani Nabi. Tumango naman si Isa. Pinanonood nila si Isa na papalabas ng mall. Alam kong hindi ka tanggap-tanggap na basta na lamang magpatawad. Pero wala din naman tayong mapapala kung magtatanim tayo ng sama ng loob sa bawat isa, hindi ba? Hay naku, kapag namatay tayo, hindi pa din kita makakasama. Nasa langit ka sa sobrang bait mo, habang ako naman ay nasa impyerno. Natatawang ani Dwayne. Isa sa mga nagustuhan niya kay Nabi ay ang pagiging mabait nito. Walang masamang tinapay palagi. Kaya nga alalang-alala siya nang mawala na lamang ito bigla. Alam niyang maaabuso si Nabi dahil sa labis nitong kabaitan. Tinapos nila ang pamimili ng mga gamit, sunod ay naggrocery sila. Dwayne, malambing na ani Nabi nang nasa kotse na sila pauwi. May kailangan ka kaya ka ganyan. Nakangiting ani Dwayne. Hindi pa din kayo nag-uusap ng mami mo? Nawala ang ngiti ni Dwayne. Naging seryoso ang mukha nito. Bakit mo natanong? Pati ba yun gusto mong pasukin? Batid ni Dwayne na mabigat ang sinabi niya at yun mismo ang pakay niya para tumigil si Nabi sa gusto nitong tukuyin. Pero taliwas doon ang naging dating kay Nabi. Oo, may karapatan naman ako, hindi ba? Asawa mo na ako kung tutuusin. Yun na nga ang pakilala mo sa akin sa istasyon niyo eh. Kaya marapat ko lang napasukin ang pribadong buhay mo, hindi ba? Ano bang gusto mong sabihin? Ani Dwayne, magkasama naman na tayo. Baka pwede mo na siyang patawarin para na din makita niya ang apo niya sa'yo. Naglalambing na ani Nabi pero tinignan lang siya ni Dwayne. Batid ni Dwayne na hindi niya maipipilit ang gusto niya kaya't napabuntong hininga na lamang siya tsaka tumango. Pakiramdam ni Dwayne ay pinagtulungan siya at talagang pinilano ang pagkikita nilang mag-ina. Pagdating kasi sa bahay nila, naroon na ang mami at daddy. Oh, bakit kayo narito?
Ani Dwayne nang makababa sila sa kotse. Bahagyang kinurot ni Nabi ang tagiliran ni Dwayne na kinabungis-ngis naman ng tatlong magkakapatid. Napanguso na lamang si Dwayne. Siya ang maliwanag na patunay na siya ang batas pero si Nabi ang nagpapatupad. Lola! Lolo! Sabay-sabay na sinalubong nila ni Brent ang mga magulang ni Dwayne. Para bang naibsan noon ang sakit na dinadala niya. Ang mga tinig ng anak niya at paggalang sa magulang niya ang naging dahilan noon. Diyos ko, ang mga gwapo kong apo. Anang ina ni Dwayne at maya-maya nilapitan siya ng daddy niya. Gusto mong makalanghap ng sariwang hangin? Nakangiting alok sa kanya ng kanyang daddy. Kung hindi po ba nakakahiya ani Dwayne, malaki ang respeto niya sa ama at alam din niyang walang alam ang daddy niya tungkol sa mga nangyari sa kanya at kay Nabi. Kaya nga hindi niya ito isinama sa kanyang tampo. Nagkaroon ng maliit na pag-uusap ang ina ng mga anak mo, tsaka ang mami mo. Alam kong malalim ang naging tampo mo sa kanya. Pero kasi nakita mo naman na ang asawa mo, hindi ba? Baka naman maaari mo nang kalimutan ang nagawa niya. Total, 8 taon na din naman. Ang totoo po niyan, nabanggit na din po sa akin ni Nabi ang tungkol dyan. Alam ko po na hindi maganda na magkaroon ako ng tampo kay mami. Pero mas hindi tama na magpatawad dahil lang sa isang pakiusap o dahil napilitan. Gusto kong maging okay kami ni mami nang may bukal sa loob ko. Wag po kayong mag-alala, malapit na po yun. Mahaba-haba ang naging kwentuhan nila hanggang sa lumabas si Neon at sinundan sila. Sabi po ni nanay, pumasok na daw po kayo at lalamig ang pagkain. Ani Neon, sige na anak, papasok na kami ng lolo mo. Ani Dwayne kaya hindi na nagpumilit pa si Neon. Gusto ko ang anak mong yun. Well, lahat naman sila ay gusto ko at halata na napalaki sila ng tama ng asawa mo. Anang Ginoo habang naglalakad sila papasok sa bahay. Pero tingin ko ay siyang susunod sa yapak ko. Natatawang Anang Ginoo. Sinasabi niyo po bang magiging negosyante ang anak ko? Ani Dwayne at tumango naman ang ama niya. Natawa na lamang si Dwayne. Nagsabi na po sa akin ng anak ko, gusto niyang maging pulis. Marahil ay humanga siya sa iyo. Ganoon ang bata. Kung ano ang bago sa paningin nila, yun ang gusto nila pero tandaan mong nagbabago ang gusto natin. Parang ikaw, nung bata ka ay piloto ang nais mo, kaya nga napakadami mong laruan noon. Ngumuso si Dwayne. Ayaw na ayaw mo noon ng pulis dahil sabi mo maaga kang mamamatay. Natawa si Dwayne at hindi makapaniwala na nasabi niya ang mga ganoong bagay. Hay nako, tama na yan. Kanina pa nag-aantay ang bata sa inyo. Anang mami ni Dwayne nang nasa hapag na sila at tanging sila na lamang ng daddy niya ang hinihintay. Pinaghain ng ginang ng makakain ng daddy niya. Ito ang masarap sa mag-asawa para kay Dwayne. Hindi nababago ang pagiging sweet nila sa isa't isa. Bagay na isa sa mga pinapangarap ni Dwayne sa kanila ni Nabi. Bagaman hindi pa sila kasal sa ngayon, ay ito na ang babaeng dinadalangin ni Dwayne, ang ina ng kanyang anak at ang kanyang asawa na makakasama sa napakahabang panahon.